my beloved Boss Mike Cervera. Matindi, no? Relo, sige na. Wala na tayong oras. Relo, pasok! Tingnan ko yung relo mo. Eto, mga kababayan, ha? Relo, mga kababayan. Relo daw ni dating Pangulong Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. ay isusubasta, mga kababayan. Baka may interesado, pero pagkaisipin nyo hong maigi, ano? Mayroong, tingnan ko yung relo mo. Napag-uusapan natin yung relo. Gusto mo bang ibili ka din ng bagong relo? Meron ba tayo ngayon? Ito, tatalunin nito yung mga patik-patik na sinasabi mo. Hindi tayo pinapansin ni CRB. Ibibili kita ng relo, pero sa September 13 pa. Sige, anong importansya nga nun? Kasi hindi pa yan, hindi mo pa pwedeng bilhin ngayon eh. Ha? Hindi pa nire-release? Hindi pa pwede. Ngayon sa September 13 pa lang. Ano yan? Collector's item to? Nako, eto yan. Ito po ay relo na Rolex. Mas mahal pa ba yung Rolex na yan sa payong ni Diskaya? Wesley Mateo? Lord Glenn? Addictus Rex? Mon Amor? Sino pa? Olive Macapagal? Lito Braga? Diyos mio, Net 25. Eto, mga kababayan ko, hindi ho. Na-post ho kasi. Rolex, Jen? Si Leroy ang may hawak niyan. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Tama. Pero anong kaibahan nito sa ibang relo na Rolex? Nga naman. Ito kasi, Jen, ay, yung paano pagkakagawa niya. Ito ay 18 karat yellow gold. Nako, mga kababayan, solid gold yan. Solid gold. Rolex ho na solid gold na talagang sinauna pa, mga kababayan ko, syempre, antique na yan, At saka mayroon hong pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa likuran yan, mga kababayan. Grabe, no? Ngayon, nauuso ho yung mga mamahaling relo. Tulad ho ng suot na relo ni Joel Villanueva. Mga kababayan, ewan ko na lang, mamaya nga ho, makabili nga ng Patek Philippe, para ho makasabay sa mga senador na to, Pero yung bibilin natin, yung pambibili natin, hindi ho natin hindi ho manggagaling sa nakaw, hindi naman ho ako politiko. Di po ba? Ako'y isang barbero. Ay sa buong buhay ko, mga kababayan, yung naipon-ipon ko, ibibili ko mamaya ng ng Patek Philippe. Nako, meron na ho akong Rolex. Meron na ho akong Richard Mille. Yan na lang ang wala, meron pa pala. Yung AP, mamaya bibili tayo niyan, Philip Patek. Nako, mga kababayan, ito na. Wow! Ayan, Pivotal era of Philippine history. Nako. Tapos yan ay Rolex Oyster Perpetual Datejust. Date. Day date. Day date. Ayan, Nako. At may engraved na signature yan. Diyan may lagdayan sa likod. Saan? Sa likod? Pinirmahan yan eh. Ayan, mga kababayan ko. Ayan, mga kababayan ko, ako rin nagdududa, Kasi mga kababayan, nung bata tayo, totoo naman, na sino ho gumagaya ng pirma ni Ferdinand Marcos Sr.? Di ba ginagaya natin dun sa pera? Pagka may pera po tayo nung araw na dos. Yung dos na papel, kulay blue yun eh. At yung 5 piso, 10 piso, nandun dun yung pirma eh. Di ba? Nandun yung pirma. Di po ba? Ni Pangulong Bongbong parang malayo naman, Citizen lang ang relo ko at yung Mike Cervera, sabi ni Mon Amor, nakabili na ba kayo? Uy, pwede na kayong mag-advance order, next week ho, darating na ho yun, sige, tuloy na. Ayan, Sino? Kayo ng pirma yan? May pirma yan. Parang kilala ko, Pirma yan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Edralin, yung Senior. apo. Oo, si si Apo. Apo, ang may pirma niyan. Ano naman?
Alam mo ba kung ilan yung ganyan na relo na yan? Ilan lang yan? Sa buong mundo? Oh. 12. Wow. Unahan yan, pare ko. Hindi, 12 lang yung, isa lang ang ibebenta. Oh. Yung auction. Isa lang ang i-auction top. Yung 11, Yung 11 ay nasa kanya-kanyang mga kamay. Ang kwento nito kasi mga kababayan, kung hindi lang ako nagkakamali, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. daw, di umano, ay namigay ito nung araw. Ito kasi may kwento yan eh. Oo, ha? Namigay daw ho niyan. Isa na ho dyan, kung hindi ako nagkakamali, na ng mga nabigyan, sila Enrile, sila Ramos, at marami pa, mga kababayan ko. 12, 12, mga kababayan ko. Ngayon, eto, binibenta na, kanino kaya galing ito, Kanino kaya? Eto na. Meron na. May-ari. Oh. Yan po ang kung tawagin ay Rolex 12. Nako, yan na nga. Wow, sabi so ni Lord. dalawang lang. Ayan na yung Rolex 12, mga kababayan. Siguro nung araw, mura pa yan eh. Alam niyo mga kababayan, ang Rolex kasi, para sa konting trivia lang, ang Rolex kasi hindi ho bumababa yung presyo. Ano po? Nung araw, 10 taon na ho ang nakakaraan. 10 taon na nakakaraan, nakabili ako ng Rolex noon eh. Oo. Yung pong ewan ko kung alam nyo, yung, ano ba tawag doon? Yung Daytona. Meron ho ako noon eh, Daytona. Nung araw, yan ho yung kauna-unahang relo ko eh, na talagang pinag-ipunan ko ng gusto. Ang bili ko ho doon mga kababayan eh, 700. Oo, 700 ngayon mga kababayan eh, lagpas na ho 1 milyon ang halaga. So ibig sabihin mga kababayan, kung etong nung unang araw, mga kababayan ko, mura, ngayon ho siguro mga kababayan napakamahal na niyan. Di po ba? Napakamahal na. Yan, sila Danding at Pabianber, yan, yung mga nagkaroon siguro, di po ba? Napakamahal na nito. Magkano ba ito binibenta? 12 yan. So, yung 11, meron na may-ari. Yung pang-12, Yung pang-12 i-auction. nako. Alam mo ba kung sino-sino ang meron yan? Sino? Yung 11? 11. Oh. Number 1 sa listahan. Okay. Jen Sobarjaga. Ayos sa yung sasabi ko sa iyo. Hindi kasali. Talaga. Hindi kasali. Hindi mo kasali yan, ha? Collector's item yan. Sa mga kwento-kwento, ito naman hindi natin nakita eh. Ha? Ito dapat matingnan natin kung talagang totoo ito eh. Batay po sa mga kwento-kwento, ang isa sa merong Rolex 12 ay si dating senador, dating Defense Secretary, Juan Enrile yan, Enrile. Ponce Enrile. So, nailabas na ito dati. Noong panahon na ibinigay ito sa kanila. Nako. Ni dating So, personalized ito ni Apulacay. Nung kalakasan pa niya. Kita nyo mga kababayan ko, Sir Mike, sa Green Hills, San Juan, maraming patik doon. At Rolex po, mura lang, Oo. Kita nyo, hindi, mahal din yun, Junjun na Castro. Biruin mo, bibili ka nun, mga nagkakahalaga rin ng 50 hanggang 100, meron pang 200,000. Oo, yung pong, kung tawagin nila, yung pong, yung pong super clone, meron pang tawag sila iba 1:1, pero eto talaga ako mga kababayan. Kung ibebenta ho ito ng mga 1 milyon lang siguro, ipangungutang ko ito. Ipangungutang ko ito. May certificate po ito na totoo yung may card, At saka wag ho kayong basta-basta bibili ho ng mga ganyan, Rolex, mga relong mamahalin. Maigi po, kung sakasakali, kung kakayanin ho ng oras ninyo, abay, ipacheck nyo po muna sa Rolex store mismo. Bago ho kayo, bumili niyan. That time, mura pa yan. Baka nasa 5,000 lang. Sabi niya, mga kababayan.
jet ski boy. Mike, atik na daw. Ewan ko. Tuloy. Nung siya ay most powerful man in the Philippines. In Asia pa nga, di ba? Oo. Bukod kay Enrile, meron din yan si dating presidente, pero nung ibigay sa kanya yan, ay siya ay Philippine Constabulary Chief Fidel si Ramos. PC Chief na. Kita nyo, si Ramos meron. Ha? Time. So, dalawa na. Sinasabi niya na ibinigay sa 12 mga tumulong sa Pangulong Marcos sa pagtataguyod at pagpapatupad ng martial law. So 1972, September 11. Nung bata pa ako, narinig ko na yung Rolex 12 na yan. Rolex 12. So, ako din matagal ko na naririnig yan, mga kababayan no? Iba talaga pag Rolex, mga kababayan. Pero mga kababayan ko kasi ngayon marami nang naglitawan na mas magaganda pang relo Tulad niyan, yung Patek Philippe, napakamahal yun mga kababayan ko mamaya nga bibili ko yun tuloy. Dalawa na. Nasaan yung Siyam? Yung Kasi Siyam labis ay hindi binanggit kung sino-sino. Nako. Pero ito, Jen, Wala kaya kay BBM? Hindi natin alam. Kay Aimee? Ano ba? May nag-send talaga sa akin yan Sino ba yung nag-send? May nag-send sa akin nito eto, ganito ho. Ganyan na ganyan. Baka baka naman baka pwedeng tawaran yan tuloy. Bata pa sila nun Oo nga, noong time na yan Ang problema, ayan ay paulit-ulit na itinatanggi ng mga kinauukulan. Wala yan? Wala daw niyan. Sabi ng iba, wala daw. Sabi ni Jesse, pataas pa siya, Boss Mike. At dito sa Japan, walang mabili kahit saan. Puro, hindi! Abay, nakabili ko dyan, mura lang Yung mga Rolex na mga pambabae dyan. Ay nung araw mga kababayan siguro mga 5 taon na nakakaraan. Hindi, mga 4, 3, gano'n, mga kababayan, bumibili ko ng Rolex dyan. Pumupunta ako ng Japan para lang bumili ng ilang pirasong Rolex. Ang ginagawa ko, pagkabili ko sa Japan, kasi mura kong nabibili, dyan sa Japan. Kemeyo. Si Joy Lim, ayan, marami dito sa Japan. Alam nyo, Jesse, yung Kemeyo? Yun, doon ako bumibili sa Kemeyo. Ang mura ho isang Rolex na pambabae mga kababayan, nabibili ko lang ng mga 150, 180, ganon. Tapos nabibenta ko naman dito pag uwi ko ng Pilipinas, nababawi ko yung ginastos ko sa Japan Aba, mga kababayan, mura ho sa Japan yung mga ganyan. Di ba? Ayun ang nakakita. Tapos sabi mo, susubasta yung pang-12. Yang isa na yan. Yan ang kwento sa likod ng relo. Ayun. Sinasabi nila na ganyan yan. So itong isusubastang ito, kanino ito? Kung kanino galing. Kung kanino galing ito? Ayun. Ayon sa Leon Gallery, ito yung mapapasubasta Naku, lagi worldwide ito'y nagmula daw sa personal collection ng malapit na kaibigan ng dating Pangulong Marcos. Pag-aari ni Baka pag-aari ni Pangulo talaga yan. Baka imitation. Hindi. Sa Japan, hindi lulusot yung imitation doon. Bawal. Alam ng mga taga-Japan yan. Mahigpit sila doon. Mahigpit. Tulapid yan Leon Gallery. Leon Gallery, Leon Guerrero yun. Pero problema dyan, yan palagay ko, sa akin. Rose gold. Kasi matagal na, dapat kung totoo ito, pinakita na ni Enrile. At saka hindi naman nila itatanggihan kung meron talaga. Baka naman talagang tinago niya kasi collector's item yan. Kung 1973... Alam nyo mga kababayan ko, bumili na lang kayo ng relo ko, matibay pa. Maganda pa, nakakabata pa. Abay mga kababayan ha? 3,000 lang mga kababayan, di ba? 3,000 lang may relo na kayong maganda May umiikot-ikot pa sa gitna, di ba? So yan, mga kababayan ko, sa palagay ho ninyo. Ako naniniwala ako tunay ho ito. Ako opinion ko, tunay yan. Siyempre, alam naman natin na marami talagang mga hindi pa rin naniniwala sa mga
ganitong mga kwento. Pero kasi mga kababayan ko, tunay ho ito. Ako naniniwala. Yun nga lang. Tunay na mayroon, pero ito, dapat suriin ng Rolex mismo. At kung merong certificate ito. Kasi mga kababayan, yung pinakita sa akin ganito, meron pa hong love letter si Pangulo. Si Apo Lakay, Meron hong love letter si Pangulo, yung ganyan. Narilong nakita ko, hanapin ko nga. Kayo ho, mga kababayan, kung kayo po ba mga kababayan, may sobrang pera, bibili nyo yung relo na yun. Ako kasi mahilig ako sa relo. Opo, made in China na Rolex, mura lang yun. Oo, yung mga made in China, may mabibili kang 5,000 nga sa online, Pero depende kasi, magkakamuka pero iba-iba ang quality niyan. Di ba? Yung Rado ko, made in Switzerland. Ayan na nga. Kahit naman yan yung Rolex, Switzerland pa rin yan. Yung pong mga relo talaga, Switzerland ang magaganda. Di ba? Yun, mga kababayan. So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. At tayo ho ay magpapaalam at mamaya-maya, itatry ho uli nating makapagbalita ng mga latest news, mga kababayan, para hindi kayo maboard dito sa channel ko. So, paano yan? Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa pagsama po ninyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.